Ito po ay napaka-seryosong usapin, yung ini-expose at na-expose sa public hearing sa Senado ni Senator Tolentino tungkol sa company na binabayaran umano ng Chinese government to Chinese embassy dito sa Manila ng ang operation ay parang troll, okay? Mapanira o naninira sa gobyerno. Ito, bago natin ituloy, kaya ginawa kong topic ito kasi ito hindi ho pangkaraniwang issue, hindi ho ito pangkaraniwang balita. Paglabag ito sa ating mga batas sa Pilipinas dahil hindi dapat nakikialam at hindi dapat trabaho ng embassy ang magsabotahe. Kasi pananabotahe ito, paninira sa ating gobyerno. Pakinggan niyo ito, sinasabi ho ilang paliwanag ni Senator Tolentino. It is a result of a thorough investigation into malicious activity. At ito pong gusto kong ibahagi ngayon, ito pong gusto kong ibahagi ngayon ay impormasyong bunga ng masusing pagsisiyasat sa mga kaduda-dudang gawain na sa aking palagay ay hindi pa naisisiwalat sa anuman o alinmang pagtatalakayan. It would buttress, it would reinforce what the other agencies have been saying a while ago. Meron akong gustong ipakita ang kontrata. Gusto ko ipakita ang isang kontrata. Can we flash that on the screen? Kontrata? Can we enhance that? Ayan ang kontrata po Ito yan. po isang kontrata na pinasukan ng isang korporasyon, Infinitus Marketing Solutions Inc. Take note, Securities and Exchange Commission. Ito po yung pangalan noong kumpanya sa taas, kung makikita nyo. Nakalagay po sa agreement na binilugan, this contract made and entered into August 2023 in the city of Makati by Philippines, by and between the Embassy of the People's Republic of China in the Republic of the Philippines, represented by the Director of Media and Public Relations, Chinese Embassy, Mr. Wu Qingqi, with office address at 4896 Antonio Arnaiz Avenue, Makati, Metro Manila, hereinafter referred to as client, and Infinitus Marketing Solutions Inc., represented by Micah Grabe ano, may dokumento. Pointon, Marketing Director with business address. Nandiyan naman po, Valero, Makati, as the provider. Makikita po natin dito, merong isang service agreement. Siguro, magbubukas kaisipan din ito sa ating mga security agencies na nakakapasok din sa service agreement ang isang embahada patungkol sa isang trabaho. At ang trabaho po rito ay siguro papakita ko to mamaya. Siguro, can we go to the next slide? Can we go to the next slide? Ayan. Ang trabaho po, mabayaran ng kliyente, nakalagay po doon, payable to Infinitus Marketing Solutions, bank deposit, magta-transfer, magbabayad po. Ang kliyente po ang People's Republic of China, babayaran nila, zoom muna, paliitin mo muna. Ayan, babayaran nila through a bank transfer sa Union Bank, account number, blah, blah, blah. Nakita niyo po yung account number dito. Kita mo. Meron silang agreement. Ang trabaho ng Infinitus is to provide keyboard warriors. Keyboard warriors. Wow. Ano Troll. po ang ibig sabihin ng keyboard warriors? To play a vital role in the overall effectiveness of the management project. So may mga salary dito, may increase, depende siguro ito sa nakalagay dyan, no? We aim to acknowledge their hard work, dedication, and So ayan oh. Malinaw po na merong company na kinuha ang People's Republic of China at ginamit siyempre yung Chinese Embassy dito sa Manila. Ito niya sa company binabanggit ni Senator Tolentino na ang dating troll, yung mga sumisira, naninira sa ating gobyerno. Okay? Dahil alam naman natin ang China ay init na init din po sa usapin ng West Philippine Sea. So nakakabahala yan. Hindi yan trabaho ng Chinese government na makialam sa Pilipinas.
Labag yan sa protocol at batas ng Pilipinas. Hindi trabaho ng embassy o ng kasino mang opisyales na diplomat dito sa ating bansa ng mga dayuhan na makialam gumawa ng ganyan para siraan ang ating gobyerno. Kasi troll ang dating yan. Mapanirang grupo ang dating yan sa aking pong opinion. Ngayon, kung meron silang ganyan at na-discover nitong si Tolentino mula pa ng 2023, ay doon pa nagsimula ang lalong mainit na usapin tungkol sa West Philippine Sea dahil 2022 talagang pinanindigan na ni Pangulong Marcos na siya ay maging Pangulo na atin ang exclusive economic zone. Kaya diyang gigil na gigil ang China sa isyong ito sa West Philippine Sea. Ngayon, kung merong silang troll, posible na meron ding silang mga vlogger na yung magugunita doon sa meeting o hearing sa Kongreso, inamin na ng mga Duterte vloggers na sila'y naimbitahan sa China ng ding 2023. 2 linggo sila doon sa China para mag-seminar. Lahat libre. Accommodation, transportation, at pagkain. Magkakadugtong 2023 din. At inamin niya sa Kongreso na sila'y talaga nagpunta ron. Na-identify pa nandyan po mga vloggers na kasama. Diyan po kasama yung Mark Lopez, si Angeles at kung sino-sino pa diyan po sa pagpunta ng China. Okay? So, nakakadugtong-dugtong. Ngayon, mayroon ding report at dahil sinabi na nga ng National Security Council, posible pati yung mga politiko na or parang pro-China, hindi sumusuporta at minamali pa ang ginagawa ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Government tungkol para sa paglaban sa West Philippine Sea, posibleng yan din ay tinutulungan ng China. So lahat po yan ay mali. Lahat yan ay labag sa ating batas. Lahat yan ay mali at hindi trabaho ng isang ambasador o ng embassy dito sa Pilipinas. Ng embassy ng China. Yan po yung nakakabahala. Kung bakit nangyayari ito, matindi. Kung baka ito nung mga panahong nakaraang gobyerno, nakakampi nila at kinakaibigan ni Duterte, baka ito talagang na-spoiled. Ngayon, pagpasok ng Marcos administration, tinututulan na yung kailang mga ginagawa, kaya nagtayo ng ganyan. So, inuulit ko, hindi pa alam kung gaano kalawak, kaya under investigation yan. Ito ba ay troll lang na para bumatikos sa gobyerno? Panindigan ng issue ng ilaban yung West Philippine Sea ng China? O baka yung mga vloggers, politiko ay ginagamit na rin. Kaya maging maingat po tayo. Huwag niyong kalimutan, yung mga vloggers na pinatawag sa Kongreso, wala dong nag-deny. Umamin sila na sila nag-seminar sa China ng 2023 ng 2 linggong mahigit. Libre lahat. At wala tayong nadinig na anumang batikos mula noon laban sa China, itong grupong ito. Kasi nga pinatawag sila. Kung ano man ang kasunduan, hindi natin alam. So, nagkadugtong-dugtong. Ngayon, yung mga kandidato sa ilalim ng Duterte o PDP laban, wala naman tayong naririnig sa kanila na manindigan tungkol sa West Philippine Sea. Merong isang kandidato pa nga dyan ang sinasabi niya, hindi naman totoo na merong West Philippine Sea. Walang West Philippine Sea sa libro. Kaso, nirecognize ng Google at kinikilala ng Google, pribadong sektor sa international, na merong West Philippine Sea. At yan nga po ay dyan sa exclusive economic zone. So, ayun po. So, huwag natin pong ibaliwala ito. Threat ito sa national security ng ating bansa. Kailangan ma-identify yung mga empleyado at yung iba pang operation ng company niyan na na-expose ni Senator Tolentino at panagutin sila. Baka naiipit ito na nababaliwala lang itong isyong ito dahil mag-i-election tayo sa Mayo. Ito ay dapat balikan after election. Usisaing mabuti at papanagutin ang Chinese Embassy, yung opisyal na tinawag o pinangalanan na media officer daw ng Chinese Embassy. Dapat yun papagpaliwanagin. Anong klaseng racket ito? Para saan itong kailang ginagawa? Trabaho ba ng embassy ang ganyan? Magkaroon ng troll? Magkaroon ng mga posibleng vloggers na kakampi nila? At mga politiko ang kanilang kinakampihan? Yun yung political issue sa bansa ay baka pinakikialaman na rin. Nakakabahala na po yan. Please like and share ng video ito.